Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. I cannot speculate what the judges might say, and then we will see what would be the outcome. But of course, even states that are not parties to the ICC Rome Statute, they can cooperate with the ICC on a voluntary basis. So the question is, I think, might be raised by the defense about the lawfulness of the arrest itself, but that has to be decided by the judges. I cannot speculate. Duterte nakakulong ngayon sa dahig. Pero ang dahilan kung bakit umalis ang Hungary, kapareho rin ng dahilan kung bakit ang Amerika, ang China at ay Russia ay hindi kasapi. Kasi nga, bagamat ang intensyon ay ang ICC ay parang court of last resort para doon sa mga sitwasyon na maraming karumal-dumal na krimen na walang gumaganang hukuman o walang gobyerno para magbigay katarungan, ang ICC nagpupumilit. Miski gumagana yung mga hukuman, gaya ng hukuman ng Pilipinas, ayan, pinilit na kunin si Duterte. Bakit niya sinasabihin na hindi kayang litisin ng hukumang Pilipinas ang 43 murders? Samantalang ang Maguindanao Massacre case na isa ako sa private prosecutor, nasentensyahan ang 57 counts of murder. Diba? So malinaw po yan. Masyado nang feel ng ICC ang kanyang jurisdiction, ang tawag dito, overreach. Maski hindi dapat maghimasok dahil meron namang lokal na mga hukuman na po pwede maglitis ng kaso, pinipilit niya ang sarili niya. Bakit? Paano kasi ma-justify ang mga sweldo ng empleyado ng hukuman niya kasama ng mga maestrado at mga prosecutor kung wala silang kaso? In fact, isa yan sa pula ko ngayon sa ICC. Palibasa, wala na aktibong kaso, nag-aantay na ng desisyon yung isang kaso at wala na silang masimulang kaso dahil wala naman silang mahuling mga respondents. Hayan, para ma-justify yung kanilang napakalaking budget, linilitis sila si Duterte miski wala namang jurisdiction na. Tama ba yon? Hindi! Ang aking prediction, dahil isang European country bumitiw na, ang susunod na bibitiw, kabubuan ng African Union. At pagkatapos niyan, isa-isa ng mga European countries ang bibitiw. Hanggang ang maiiwan na lang ay yung mga European colonial powers. Nalaos na ngayon. Yung Espanya, ma-overtake na natin no, pagdating sa progreso, no? Excuse me, no? Kaya lang naman sila naantala ang ating development dahil yung kanilang pamamaraan ng pamalakad nung sila ay colonial master natin, hindi nila dinevelop yung kalakalan. Ang kalakalan natin, limitado sa galleon trade. Hindi sila nagtanim ng mga cash crops. Alam niyo ba kung sino nagtanim ng mga cash crops? Mga Inglaterra pa, mga Ingles pa. Nung sa konting panahon na naging colony nila ang Pilipinas. Kaya yung mga haciendas ng tubuhan sa Iloilo, Negros, mga Ingles pong nagsimula niyan. Ang mga Espanyol, buhay tamad. Kaya tuloy, ang namana natin, siesta, mañana. Galing po Espanya yan. Kaya ngayon talaga, parang third world country ng Espanya. Mas masigla pang ekonomiya natin talaga